My name is Peter Wiedmann. I'm the Science Director of Katala Foundation. I want to talk a little about the Philippine cockatoo, which is a parrot species, which is unique to the Philippines, as the name implies. These are mostly white birds. There are some black ones also. More than half are in Australia, but some are also in Indonesia. But here in the Philippines, we only have one single species. Very typical for the cockatoo is the white plumage, and our Philippine cockatoo has a unique feature. It has a red vent. So if you look under the tail, there is a red or orange patch. Formerly it was found all over the Philippines, on all the big islands and on many small islands. Nowadays it's really very restricted. Most of the animals are left in Palawan. At least 75%, but maybe up to 90% of the remaining Philippine cockatoos are here in Palawan, and the rest are scattered in other areas. The reason why there are so few left now is mainly habitat destruction. So the Philippine cockatoo is a dweller of extreme lowland forests, and there are very few left in the Philippines. And since there are so few forests there left, it really lost most of its habitat. Second reason for its endangerment is poaching for the pet trade. It is a very popular cage bird, and before, in the 1980s and 1990s, it was traded abroad. Ako po si Pudino Sabino. Dating magnanakaw ng katala noong panahonan ko. Ano naman kat-isa, ako magpamisiit mga abukay sitot rasa. Pagbuhatan naman, ipagpaalang naman kat mga buyer, tag 50 pa una nga paalang naman it mga abukay. Before there were many hundred thousands all over the archipelago, now only around 1,000 left. And that means that really that collapse of the population caused a listing as critically endangered in the International Red List of IUCN. The program started in 1998 sa Rasa Island sa Nara. Ang napansin namin ay territorial yung poachers. Ibig sabihin, isang nestry ay pagmamay-ari ng isang poacher, no? So to be able to identify those poachers, medyo may kahirapan kasi nga wala namang violator na mag-aamin, di ba? So we had several meetings, community meetings, lalo na sa mga tribal community, no? Kasi sila talaga yung ginagamit, no, para for poaching, tapos binibenta lang naman sa mga middlemen. We were able to convince them through giving alternative livelihood and a stable incentive during the breeding season para bantayan nila talaga ang kabuuan ng breeding season at makapalipad at makapag-banding. At kasi nga pag-abutit Katala Foundation, kami nagay napisi nga mga warden, ta magayon-gayon lamang ka medyo kami napisi, ta medyo game na yun ni ano naman ka napangalaga na may mga katala situt ano nga ituon pulaw, tapati kami medyo tiyang dana na kanera kasi may kagayanan situt amang pagwatan. Mas maganda yung noon, mas maganda yung ngayon. Maganda at mapayapa kami. Magandang buhay na malinis, na wala kaming problema. May katulong, may ibang tumulong. Slowly,
gradually, as the years go by, continuous yung training ng mga wardens. Yung traditional knowledge nila is very important. Kasi as a poacher, alam mo kung kailan ang kahoy na ito, kailan meron na talaga siyang eggs, o alam nila kung ano na ang status, paano ang papakainin, paano i-take care. Kasi that is their source of income eh. Tapos during the breeding season, ang mga ginagawa ng mga wardens, ayun nga, mag-nest monitoring para malaman talaga ang progress ng breeding season. At isa sa mga activities dyan ay yung banding, no? Paglagay ng mga leg bands sa Philippine cockatoo hatchlings for the year. So, yearly activity ito na ng Katala Foundation na kung saan doon yung pag-apply ng monitoring tags na may naka-engrave na number, at the same time yung DNR, at the same time yung taon kung saan kung kailan siya nalagay. Ito ay ginagawa para ma-monitor natin kung ilan lahat. But this does not necessarily state also na yung lahat ng na-banding o lahat ng successful fledglings ay talagang nabubuhay. Second also is that during the banding, we do all the biometrics, no? Yung kinukuha ang mga measurements ng mga ibon at different stage. Tapos, isa pa ay yung kinukuha namin ng feather and blood sampling. Dahil kailangan natin pag-aralan na yung mga katala sa Palawan ay meron bang PBFD disease. Ito ay isang virus na sa mga cockatoos, lalo na sa Philippine cockatoo, kung talagang meron ba ito. Malaman at maaga pa na stage yung gagawin ang DNA sexing. Ibig sabihin, malaman natin ilan yung babae, ilan yung lalaki sa nabuhay na hatchlings this year. Since the project na magsimula siya noong 1998, we started only 20 to 24 individuals ng cockatoos na for the conservation. So ito yung isang naging challenge na ngayon, within 16 years, makikita natin na nasa more than 300 individuals na siya within this island in Narasa. This compose 1/3, no? 1/3 of the global population of the species. So that's how important Rasa Island and in Nara as the densest population sa species. Year 2000 is wala pang cockatoos na nagpunta sa mainland kasi kunti yung population, but now since 2002 talagang meron na hanggang sa ngayon na pupunta sa mainland. Yan siguro ang pinaka-successful na barometer, no, or na measure kasi nakita mo talaga na ang species and population ay nag-increase, at this applies also to other project sites. Second is yung awareness din ng mga tao na ito ay kailangang pangangalagaan dahil ito ay critically endangered. Dahil ngayon, kaya sabi ko sa makasamaan, sa mga pinsan, sa mga magulang, tulungan ninyo kami, magtulungan tayo. Tama din pala yung kay Katala. Ang kakampi ngayon ni Katala, kami, mismong tao. Hindi po kung sino, kaming lang. Tuloy ang suporta natin, kumbaga sa parang binigyan natin itong proyekto na ito. Nakita natin yung kahalagahan ng suporta dito, environmental protection, yung pag-aalaga natin sa mga buhay ilan na hindi maubos sa ating daigdig. Isang malaking benepisyo sa ating mga constituents na kahit paano pati yung karagatan sa isang nito ay nabigyan ng protection, at yung ating mga coral reefs doon ay isa sa mayahambing natin katulad ng sa pagkakaha kalagayan ng ating coral reefs doon, at sa pamamagitan ng ating conservation ay kahit paano yung ating mga maliit na mangingisda ay hindi nalalayo, ang ating mga poachers magkaroon ng livelihood, at natala ang Nara sa buong mundo na kapalang capital of the world.